Hello Taurus, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. So, first card ni Taurus, we have Honeybee. Ayan, let compassion and forgiveness be your top priority in this situation. Alright? So, maaari no, na mas magiging mabuti, mas magiging maayos ang situation na to between you and another person if you are just going to be forgiving and be compassionate, diba? Para na mawala na yung ma-fix na kung ano man ang pinag-aawayan dito, kung ano man ang hindi ninyo na pagkakasunduan, 'di ba? So, just be compassionate and forgiving kasi hindi rin naman natin alam, no, kung ano yung pinagdadaanan ng taong ito that you are dealing with. So, we have Seagull. Now is the time for deep emotional healing. Ayan na, meron ka ng forgiveness, no? You are willing to forgive. Kaya for sure, 'di ba? Maaaring pinipili mo din na pumunta ka na sa pag-heal, 'di ba? Tama na yung away, tama na yung hindi pagkakasunduan, pagkakaintindihan. Kaya pupuwedeng kayo ay mapa-prioritize mo na dito yung paghilom ng mga sugat na ito, you know? You are not going to push, 'di ba? Sa kung ano man yung ikinagalit mo, anong kinainis mo, 'di ba? Mas siguro, mas pipiliin mo ngayon na maawa ka, magkonsidera ka, pairalin mo dito yung konsiderasyon, pagmamahal sa tao, at yun, magpapatawad ka na. So, this could be the start, 'di ba, of you. This could be the start of your healing process, no? So, good for you. Kasi para na makabangon ka na din from that situation, maka-ano ka na, maka-move on ka na. So, what else? We have Mouse. You're overlooking some important details, so pay closer attention to what's going on. Okay? So, paalala din ito sa inyo na baka meron kayong mga bagay na nakakaligtaan, no? Meron kayong mga bagay na na na-overlook, you know? Kaya pay closer attention to what's going on. Maybe kailangan ninyong tignan ang lahat, all four corners of your situation. Maybe it's better for you to look at them first, 'di ba? Suyurin niyo muna lahat ng ano, lahat ng buong sitwasyon ninyo, yung pangkalahatan, 'di ba? Bago kayo siguro magdesisyon para wala kayong pagsisihan, 'di ba? Kasi kapag meron kang ma-overlook, tapos nakapagdesisyon ka na. So, may mga desisyon kasi na hindi mo na pwedeng balikan eh. May mga desisyon na hindi mo na pwedeng ayusin pa. 'Di ba? You're just going to live by kung ano na napagdesisyonan mo. So, para hindi kayo umabot sa ganong sitwasyon, 'di ba? Tignan ninyong mabuti ang inyong sitwasyon. Look at all four corners of the situation before you make any decision. Okay? So, good luck. And maraming salamat no, for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join kayo sa membership. So, we have gratitude. I am thankful for this life and the opportunities that it presents. Napakaganda naman kung ito yung inyong sinasabi sa inyong sarili. 'Di ba? Because, you know, gratitude is really a positive energy, highly positive energy. At ito yung nagsisilbing susi natin para sa mas marami pang pinto, para sa mas malaki pang pinto, 'di ba? Of more blessings, of more prosperity, of more iba't ibang klaseng goodness, no, sa mundo. Kapag tayo marunong magpasalamat sa universe for everything that we receive, for everything na binibigay niya sa atin, ay nako, mas matutuwa sa iyo ang universe at mas papadalhan ka pa ng mas marami pang magagandang bagay, no?
at pangyayari sa buhay mo. Kaya wag na wag kang makakalimot na maging grateful for anything, no, na blessings na binibigay niya sa'yo. Okay? So, what else? We have forgiveness. I acknowledge that harboring resentment blocks the flow of love. Alright? So, maaari talaga, no, na ngayon, bukas na ang puso mo sa pagpapatawad. And which is really good. 'Di ba? Kasi, siguro, mayroon ka ng ano ngayon, realization na pag-isip-isip mo na, napag-isipan mo na, siguro, na the longer na magha-harbor ka ng resentments, ng grudges sa puso mo, mas lalo ka lang din mabibigatan, mas lalo ka lang din mahihirapan, yung gano'n ba? Kaya it feels like to me that you are going to forgive na. You are going to choose to forgive those people who have hurt you in the past. So that's good. So we have blame. I accept responsibility for my well-being, and this is good. No, that you are aware of that. You are aware that it is your responsibility. No, for your well-being, at hindi dapat na mangsisi. Hindi dapat na i-blame mo sa ibang tao kung hindi ka man naging maayos, hindi man naging maganda ang sitwasyon mo, hindi naging maganda ang kalagayan mo, hindi man naging maganda yung estado mo sa buhay sa ngayon, 'di ba? Or yung kalusugan mo, maganon, or kahit ano pa mang bagay, no, sa buhay mo sa ngayon, kung hindi man ito naging maayos, it is not right, 'di ba, to blame other people for that. Kasi tayo lang ang tanging merong ano, it is our full responsibility, 'di ba, sa sarili natin. Hindi natin pwedeng isisi sa iba kung ano man yung hindi naging magandang pangyayari sa buhay natin, no? So, what else? We have worry. I am learning that worry doesn't change an outcome. Kaya, bakit ka pa magwo-worry? 'Di ba? So, this is also a good realization para sa inyo, Taurus, na ah, kung magwo-worry ka ng magwo-worry, wala namang mababagong ikakabuti mo, wala naman magbabagong ikakaganda ng inyong sitwasyon, hindi ba? Kaya, yun, mas magandang ma-realize mo din talaga sa ngayon na walang kwenta, 'no? Walang kwenta, walang halaga, walang maiko-contribute na maganda o mabuti ang pag-aalala. Kaya you'd rather lift all your worries, no, and stress sa universe than let God and let go and let God, 'di ba? Let go and let God help you, no, na maayos ang inyong sitwasyon rather than worrying. Kasi kaya ka nagwo-worry because you know in yourself na kung ano mang bagay na yan is beyond your control. Otherwise, hindi ka magwo-worry. Kasi kung kontrolado mo yung sitwasyon, pwede mong kontrolin, hindi ka magwo-worry. 'Di ba? Kasi meron kang magagawa. Meron kang gagawa para roon, para ma-improve mo yan, para maayos mo yan, para ma-fix mo yan. So, those things that are beyond your control, i-lift, ano mo na lang yan, ialay mo na lang yan sa universe. Let go and let God fix it for you or help you with it. Okay? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.